Sa mga kapatid na binigyan ni Allah ng pagkakataon na makapag-hajj, linisin niyo po ang inyong mga intensyon. Gawin ninyong para lamang kay Allah, para lamang sa kaluhuran ni Allah. Ang inyong pag-hajj, milyong-milyong mga Muslim na naghahangad ng pag-hajj, sa inyo pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkakataon na ito. Lahat ng mga gawain na makakasira sa inyong intensyon, makakasira sa inyong pag-hajj, ay iwasan ninyo at pagilagan ninyo ito. Matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga taong nag-hajj, akala nila nakapag-hajj, pero hindi sila nakapag-hajj sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga taong sinasayang nila ang reward ng kanilang pag-hajj. Mga taong nag-hajj lamang para lamang sa pangalan, para lamang sa kasikatan, para lamang sa posisyon, para lamang matawag na hajj, para lamang matawag na kadi, para lamang la hawla wala quwwata illa billah. Sayang ang napakadakilang reward. Sayang, sinayang mo. Parang bula na bigla na lang yan mawawala. Sa silang may mga kakayanan na makapag-hajj, financially, pagkakataon, pangangatawan, kaya nila makapag-hajj, matakot kayo kay Allah. Ang pag-hajj, kung kailan mo yan makayanan, ay obligasyon mo yan. Kung kailan mo makayanan, at hindi sa kung kailan mo gusto. Hindi sa kung kailan mo gusto. Kasi may mga tao na kaya nilang makapag-hajj, pero hindi sila nag-hajj dahil sa mayroon pa silang mga uunahin. Balak pa sigurong maging 3 ang Fortuner, maging 3 ang kanilang kotse, maging 3 ang bahay, maging 10 ang tindahan. Meron silang goal. Umabot ng 100 million muna ang pera nila, saka sila mag-hajj. La ilaha illallah. May mga taong ganyan. Inaabutan na lamang ng kamatayan, hindi pa rin nakapag-hajj. Dahil sa inuuna ang hindi dapat na unahin. Mga kapatid, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam ang ating buhay. Baka next year, baka hindi ka man lamang umabot dyan sa inaasam mo na sige, pag makuha ko ang goal na ito, mag-hajj na ako insyaAllah. Baka next year, wala ka na kapatid. Hindi mo isinagawa ang hajj. Obligado ng isang Muslim na may kakayanan, man istata'a ilayhi sabila, sino man ang makayanan niya ang daan patungo sa pag-hajj, ay obligasyon niya ang pag-hajj, mga kapatid sa Islam. Pinapangarap ng napakarami mga Muslim, subalit sinasayang lamang ng napakarami mga Muslim. Walang Muslim na hindi naghahangad na siya makabisita sa tahanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya makapag-hajj. Subalit ikaw na pinagkalooban ni Allah ng kakayanan, ay nililate mo pa ito. Ano ang hinihintay mo? Kaya matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka na ni Allah ng pagkakataon na hindi na binigay sa iba sa'yo. Ipinagkaloob siya ni Allah yung pagkakataon na yan, pero sinasayang mo. Kapatid, hindi natin alam ang buhay. At wala tayong kasiguraduhan sa buhay na ito. Kahit na gaano pa tayo kagaling, katalino, wallahi wala tayong kasiguraduhan sa buhay na ito. Hindi natin masisigurado na 5 years from now ay meron akong ganito. Baka nga kabaligtaran sa in-expect mo. Baka 5 years from now ay kahit na yung irenta mo ng bahay na wala, paano ka mag-hajj? Kung nag-hajj ka sa panahon na kung saan pinagkalooban ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan, hindi nakapag-hajj ka, napakalaki mo na yung investment sa kabilang buhay. So mga kapatid sa Islam, payo sa ating mga sarili, kung kailan tayo magkaroon ng pagkakataon makapag-hajj, mag-hajj po tayo mga kapatid sa Islam. Payo sa mga binigyan ni Allah ng pagkakataon sa taon na ito na sila ay makapag-hajj, matakot kayo kay Allah. Yang pag-hajj ninyo ay gawin ninyong pagsamba ninyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iwasan ninyo ang lahat ng mga daan patungo sa shirk, patungo sa riya, pakitang tao, patungo sa sum'a, pagpaparinig, patungo sa pasikat,
Iwasan natin ito nang sa ganon ay makuha ninyo ang reward ni Allah. At pakisali na rin sa inyo mga panalangin na kaming wala pa sa Hajj, kaming hindi pa nakapag-Hajj, ay pagkalooban din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na kami ay makapag-Hajj bago pa man kami abutan ng kamatayan.